Sa isang liblib na bayan, kilalang-kilala si Romy sa matindi niyang paniniwala sa aswang. Kumbaga, super fan siya. Araw-araw, walang ibang bukang bibig kundi ang mga kwento ng aswang, mga paraan para labanan sila, at kung paano niya protektahan ang kanilang lugar. Pero sa halip na hangaan siya, madalas siyang pagtawanan ng mga tao. Ayan na si Aswang Hunter Romy, sigaw ng mga kabataan. Sabi naman ng matatanda, hay naku, baliw na iyan. Puro aswang ang nasa isip. Kasama ni Romy ang nanay niyang si Hilda. Si Hilda, madalas din pagbintangan dahil sa itsura niya, laging magulo ang buhok, tila di nasusuklay at medyo creepy tingnan. Tuwing lalabas si Hilda, hindi nawawala ang bulungan. Tingnan mo si Hilda, baka yan na ang aswang na hinahanap ni Romy. Mas lalong lumalakas ang paniniwala ni Romy na delikado ang mundo nila. Isang gabing madilim at tahimik, nagising si Romy sa kakaibang kaluskos sa kusina. Dahan-dahan siyang sumilip. Laking gulat niya, nandoon ang nanay niyang si Hilda, nakatalikod pero may nabago. Ang buhok niya, mas humaba at tila gumagalaw-galaw. Ang likod niya, tila nagkaroon ng umbok na anyo ng pakpak. At ang bibig niya parang may kinakain na hilaw. Nanlamig si Romy. Si Inay siya pala ang aswang. Si Inay na madalas pinagkakamalan dito sa aming bayan, totoo pala. Agad siyang kumuha ng itak, yung matagal na niyang inihanda para sa ultimate battle na ito. Umiikot sa isip niya ang mga pangarap niya na maging bayani. Ito na ang pagkakataon niya. Aswang, sigaw ni Romy. Biglang lumingon ang nanay niyang si Hilda, at sa dilim, parang nagningning ang mga mata nito na may pulang kulay. Hindi na ito ang mukha ng nanay niya. Ito ang mukha ng kasamaan. Nagkaroon ng matinding labanan. Si Romy, dala ang galit at paniniwala na ipinagtatanggol niya ang buong bayan, sumugod. Si Hilda, tila wala sa sarili, naggugulungan at nagtatanggol. Sa isip ni Romy, kailangan niyang patayin ang aswang na ito. Kailangan niyang tanggalin ang puso nito para tuluyang mamatay. Hindi nagtagal, nanalo si Romy. Nakita niya ang nakahandusay na katawan ng kanyang ina na si Hilda, at para makasigurado, ginawa niya ang kinakatakutan niya, dinukot niya ang puso. Habang hawak ang puso ng kanya ina, tumingin siya sa bintana, nag-iisip, salamat sa akin, ligtas na ang bayan. Pagkalipas ng ilang panahon, biglang blanko ng paningin. Nagising si Romy, nakita niya na kulay puti sa buong paligid. Amoy gamot. Puti ang suot niya. Nakakadena ang kamay niya. Nasa isang seryosong mental hospital facility siya. May lumapit na nurse, "Huwag ka nang sumigaw, Romy." Tahimik lang. Nalito si Romy. Tapos na ba ang laban? Nasaan ang mga tao? Ligtas na ba sila sa nanay kong aswang? Malungkot na tumingin ang nurse. "Romy, wala kang kinalaban na aswang. Si Inay Hilda mo iyon. Yung nanay mo na madalas mong pinaghihinalaan dahil sa kanyang itsura. Matagal ka nang may problema sa isip at lumala iyon sa nangyari noong kinuha mo ang buhay ng iyong sariling ina sa paniniwala mo na siya ay aswang, pinatay mo ang nanay mo at dinukot ang puso niya." Nakatitig lang si Romy sa nurse, tila bumalik ang lahat ng alaala. Hindi pala siya bayani. Nagsimula siyang umiyak at sumigaw, "Hindi. Aswang siya. Iniligtas ko ang bayan." Pero walang naniwala. Ang mga tawa ng mga tao sa labas ng mental hospital facility ay tila boses na ng mga demonyo. Si Romy, ang lalaking sobrang naniniwala sa aswang, ay tuluyan ng nabaliw matapos patayin ang sarili niyang ina. Ang bayan? Ligtas, pero hindi dahil sa kanya, kundi dahil nasa likod na siya ng rehas. Ang tunay na halimaw ay ang kanyang sariling isip.